Mainit na usapin ngayon sa larangan ng politika matapos kumpirmahin na nakahanda ang mga ebidensyang ihaharap laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga insider, tuluyan ng bubuwelta ang Korte Suprema upang imbestigahan ang mga alegasyon ng katiwalian na kinasasangkutan ng naturang opisyal. Batay sa mga ulat, ilang dokumento at testimonya mula sa mga dating kaalyado ni Romualdez ang nakalap na magpapatibay umano sa mga kaso laban sa kanya. Itinuturing na mabigat ang bigat ng mga ebidensyang ito, dahilan para maghanda na ang Korte Suprema ng masinsinang pagdinig. Ayon sa mga eksperto, kung mapapatunayan, maaring magbunga ito ng malawakang pagbago sa liderato ng Kongreso. Samantala, tikom pa ang bibig ng kampo ni Romualdez ukol sa naturang usapin. Gayunpaman, nananatiling mapagbantay ang taumbayan sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Ang tanong, sapat na nga ba ang mga ebidensyang ito upang tuluyang yumanig sa posisyon ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa pamahalaan? Hindi dumating ang Pangulong Duterte kasi sabi na ni Pangulong Duterte na hindi yan na kailangan pang umattend dahil nasabi niya na lahat ng nasabi niya. Nandiyan na sa Senado, kung i-extract na lang nila yung transcript, then sayang lang yung pera ng bayan. Dapat yung pera ng bayan inilalaan sa mga productive na mga proyekto o ibigay sa mga taong bayan na nasasalanta ng bagyo. Di ba? Parang ganun yung konteksto ng mensahe ni Pangulong Duterte. Kasi nga, itong UWAD committee na ito, talagang utos talaga ng gobyernong bangag. Di ba? Imagine mo, bakit sekreto, Romualdez, bakit sekreto mong pinapapasok ang ICC at hawak ko yung kanilang 3 passport? Paano ko nakuha yan? Sa pamamagitan ng aking magic wand. Di ba? So these are legitimate information na kahit anong gawin yung mga hinayupak kayo, Tambaluslos, Lisa Tanas, Marcos Jr., hindi kayo makakalusot dahil hindi lahat ng nasa immigration, hindi lahat ng nasa hotel, hindi lahat ng Pilipino kaya niyong takot-takutin o kaya niyong sungal-ngalan yung bunganga nila. May lalabas at one day, mananagot kayong lahat. Sabi ko nga, kung merong batas na gurgur, dapat lahat kayo magurgur. Sa ngalan ng batas, kabayaran ng kawalang hiyaan niyo, kahayupan niyo sa taong bayan. Tama si Palangga. Habang ang mga kapitbahay niyo, mga palanggani niyo ay hirap na hirap, binigyan lang ng 2 pirasong yero ni Bangag na kahit kulungan ng aso ay hindi magkasya. Isang basong, pako. Diba? 2 pirasong plywood. Diba? Ang mga ICC members ay alagang-alaga shopping spree with bodyguard, presidential suite. Siyempre, ang nilalapang niyan, bonggang-bongga at the expense of Filipino people. Kasi kung hindi yan gastos ng taong bayan, bakit sinisekreto ni Romualdez? Dapat maging proud pa sila ni Saldico. Kasi may kaibigan namin yung ICC. Kaibigan namin sila ng bonggang-bongga accommodation. But again, hindi po pwede yun kasi pag inilabas nila, yung pag pinablik nila, ibig sabihin ng mga palangga, talagang yung kitang-kita, kahit hindi nila ilabas, alam nyo na ang alignment o yung target o yung goal nitong mga putang inang tong Malacanang na mga adictos benedictos ay susugin, pahiyain, ikulong, gurgurin o kung anuman ang mga Duterte. Oh. Ano? Wala na tayo. Mali ba si Marlica? Sagot, mga putang ina ninyong mga double agents. Nagkamali ba? Nakidnapin ang Pangulong Duterte o ikulong? Hindi ba nakakulong ang Pangulong Duterte dahil sa putang inang Marcos Jr. At ngayon sabi ng Team Alpotera ay purihin natin si Bangag Jr. dahil pinaimbestigahan na yung 15 na contractors. Imagine mo kung yan ay tunay na maka-Duterte, kahit anong gawin ni Bangag at ni Lisa at ni Tambaluslos, umikot-ikot, alam mo, pinakidnap si PRRD na tinawag natin Tatay Digong, hindi mo bibigyan ng kahit isang tuldok na papuri, yung putang inang Marcos addict na yan. Pero dahil maraming sa kanila ay double agent, nakikinabang dyan kay Mangga sa mga Marcos, kaya ang ginagawa nila ay
deflection and projection para i-gaslight kayo o i-manipula kayo. Kayong mga totoong nagmamahal sa bayan at kay Pangulong Duterte, dahil iba nga sa inyo, nagpapaniwala lang sa mga short clip to destroy Maharlika. But they're not gonna win, darling. Kaya Maharlika, go for the gold. Yung sa ICC Diba? Taliwas sa sinasabi ni Bangag na hindi tayo babalik sa ICC. Hindi na tayo miyembro dyan. Diba? Hindi na. Bakit sekretong pinapapasok? Although they can come in and out sa bansa, they can have fun, travel, emote, drama, kung ano man ang gawin nila. But not to this extent na pasikreto ng ginagawa ng Speaker of the House. Okay? Speaker ng mga bangag, speaker ng mga kawatan dyan, na itatago, isa-shopping, di gwardiya, everything, habang kayo, magdusa kayo ng mga nasalanta ng bagyo sa isang basong pako para pagdugtong-dugtongin ang mga bahay ninyo dahil ayaw nyong mag-speak up day sa mga hinayupak na ito. Now what? Grabe, galit na galit ngayon nag-send sa atin. Hi, sabi niya, nakakagalit. Sabi niya, it's infuriating, okay? That while our people are suffering from Typhoon Christine, those ICC members are feathering their nests, enjoying luxurious accommodations and services. Martin Romualdez invests quite a lot of money to serve the ICC team, which, nabasa ko na pala to. Okay, and Romualdez is secretly arranging operations with ICC, though our country didn't join. Ito na nga, nabanggit niya. ICC and Bangag recently also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Sabi niya, ano ang ginagawa nila dito, Miss Maharlika? Sabi niya, is a waste of money and betrayal of public trust, and it should be alerting to the public. Kaya ina-alert ko kayo mga palangga. Ngayon, sabi pa nga niya sa akin, Miss Maharlika, in case you don't know, Midas Hotel where the ICC, I stand corrected. Tingnan mo, mali ako doon sa hotel. Ang sabi ko, Raffles, di ba? Midas Hotel where the ICC members hold their meetings is owned by Elizaldico. So yung Midas pala pagmamayari niya, hindi yung Raffles. Sorry naman. Sabi niya, Miss Maharlika, ito po yung kanilang 3 passport. Ayan, ito ang passport nila. Sabi niya, I hope makatulong po yan para alam niyo sa taong bayan, please just don't share. Ganyan-ganyan. Okay? Binura ko. Tapos meron siya sinasabi dito, hindi ko lang alam kung sino siya kasi tinext ko siya. Sabi niya, I should also mention that ST is deeply involved in this matter. I don't know kung ST stands for Senator Trillanes. Yeah. I don't know kung sinong ST o, I'm not sure yet. Kasi ang alam ko, si Trillanes in 2023, talagang involved, inatasan na talaga ni Lisa Tanas na i-escortan yan o alalayan yung mga ICC na yan. Sabi niya dito, Trillanes has, not Trillanes, sabi niya, yung ST nga, he has been authorized by Bangag to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. Ano ibig sabihin nito, palangga? So, ang mga traidor ninyong gobyerno ay, talagang nilalapastangan kayo at talagang malupit ang galit kay PRRD at sa mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo, kahit na magalit sila, buwisitin nila ng buwisitin si Pangulong Duterte, well, taliwas, dahil ang nabubuwisit sila, di ba? Hindi yan makaka-apekto sa mga Duterte. Pero ang naaapektuhan, kayong mga palangga, kayong mga kababayan, I think STC Sunny Trillanes. I think that's Sunny Trillanes, no? ST is Sunny Trillanes. Okay, mag-settle tayo dyan. Pero sabi ko sinong ST, malay ko ba kung sinong ST na yun. Pero pumasok sa isip ko si Trillanes. Baka may iba pang ST. But ganun pa man, mga palangga, Elia, you guys are right, I think. So ganun pa man, so eto, gustong ipaalam, feeling ko, itong informante natin, baka nagtatrabaho sa hotel or baka nasa government. Kasi paano nakukuha itong information? Baka taga-immigration. Kasi hawak natin yung 3 passport. Ay, email ko nga dyan sa kay Inday Sara. Diba? I don't know. Mga taga-Inday, mga Inday-Inday dyan. Inday-Inday sa Balitaw. Abangan yung email. Kakabog ko ito mamaya after natin mag-usap. Okay?
So yun. Pinapaalarma kayo na binagastusan yung ICC, pina-shopping galore, presidential suites and everything, VIP, travel arrangement, lahat sa ngalan ng what? Pera ng bayan. Kasi bakit ito tinatago? Okay? Kaya no wonder yung Huwad Committee na yan, walang tigil sa kakapatawag kay Pangulong Duterte na meron pa daw silang, sino yun? Si Paduano ba yun? Paduano or si Fernandez na sinasabi nila mag-inhibit daw sila dyan dahil nasasangkot sila, di ba? Dahil pinangalanan sila ni Colonel Grijaldo. Pero andyan dyan pa rin ang mga ulupong. Sinasabi nila na dapat umatid si Pangulong Duterte kasi meron silang 20,000 questions kay Pangulong Duterte recently sa kanilang hearing. At ito dapat, dahil hindi umattend, mag-i-issue sila ng show cause kay Pangulong o show cause order. At lahat na lang, Duterte, putang na Duterte ang mga pinagsasabi nila. Ang issue nila, 48 years ago na. Pero ang issue ng lipunan, yung mga nabahaan natin, mga kawawa, mga biktima ng pang-chuchuk-chak Chinese dyan, pagdudukot, kahirapan, name it, lahat na araw-araw pinag-usapan natin ng kahirapan, ayaw nilang pag-usapan sa Quadcom kasi the mastermind of all of this kadyutahan ay si Bangag, si Lisa at si Tambalusos. Yang tatlong demonyong yan talaga ang what? Ang punot dulo ng kahirapan ninyo dyan sa Pilipinas. Mga palangga. Okay? Midas Hotel, alam mo ang gawin ninyo? Okay, gawin ninyo mga taga Midas Hotel. Pasimple lang kayo. Dapat kasi magtulungan tayo Kayo mga gwardya sa parking, pasimple kayo. Video-video, send natin kay Maharlika. Okay, paglabas, video-video, okay? Kasi, alam nyo to basta nasa presidential suite sila o yung mga naka-check-in dyan ng mga rich-richy. Baka nandyan kayo ngayon. Baka naman or yung mga waiter o yung mga bartender o yung mga empleyado ng hotel. Baka naman, di ba, mag-video-video kayo. Hindi naman kayo lahat kayang kontrolin ng mga hayop na yan. Dahil may katapusan lahat ang mga ginagawa nila, mga palangga. Di ba? May katapusan lahat to. Lalo na ngayon na presidente na si Trump. Okay? Next year pa pala. Okay? Next year pa next year pa siya mag-inaugural. So ngayon, mga kababayan, ito lahat ng kadyutahan ito ay kabulukan ng Marcos. Yung kanyang chief PNP, di ba? Na si Marbil, kung ano-ano mga pinagsasabi na ang pag-aadiktos, ang mga gumagamit daw ng pulburon katulad ng amo niya ay hindi adik, kundi kailangan lamang gumamit ng mga kung sino mang tarpulano para mag-extend ng oras. Hindi sila adik. Kailangan na nilang magtugong, magsinghot para magising sila o dilat ang kanilang mga mata. My God, palangga. I hope you can do something. Dahil sobra na ang kadyayupan nitong mga hitad na ito. Okay? So it's confirmed na itong si Rosato, William Rosato, ay talagang ICC, ICC member siya. Alright. Kahit i-google nyo yan. Temo, gusto mo, sabihin ko pa birthday niya birthday niya. Tingnan natin mga birthday nila. Happy birthday! April 28, si William. Okay? Happy birthday. March 8 pala si William, March 8. Ang April 28 pala si Glenn. Okay? Hindi yun si Attorney Glenn, Okay, si Palangga, yung kababayan ko dito sa Jamaica, yung interpreter, ang birthday niya naman is August 27. Happy birthday sa inyong tatlo. Di ba? I will send this passport. I-email ko to. Nakakagalit itong mga hinayupak na to, mga kababayan. Nakakagalit ang gobyerno ninyo. Okay? Dahil ang pakikipagsabwata nila, mga palangga, ay what? Meron silang agenda. Kasi dapat bukas yan. Lahat ng mga ganyang klase, bakit, sino ba tina-target nila? Di ba si PRRD? Si Daysara, si Bato, si Bongo? Oy, Senator Bato, Senator Bongo, ano pag ginagawa ninyo? Giatay, send ko sa inyo to para malaman ninyo. I'm serious. Okay? Kaya ngayon, actually, another issue. Dahil ito mga in-expose natin, na-expose sila, nahubaran sila lahat. Ito mo, imagine mo, meron na namang memorandum sa inyong mga PNP
personnel Okay, I think that's about na it. Okay, let's remember. Okay, I think, teka, tignan ko lang ha. Ano ba pinag... Okay, I think, it's clear. Mga darling, nakita ninyo? O, di ba? Ang alindog ko naman. Parang pumayat nga ako doon, no? From that video, mga palangga. Email mo kay Sen. Alam na yun, meron na silang kopya, pati si Office of the Vice President. Meron na sila niyan. Passport. Na-forward na natin lahat yan dati pa. So, I hope magagamit yan. Yung mga passport na pinakita ko kanina sa inyo. So, yan yun. May nag-comment kanina na yung isa sa team Alpotera ay umamin na gumagamit ng cannabis, ng Mary Jane. Tama ba? Okay, may nag-comment kanina dyan. Okay, tignan natin ang nag-comment. Saan ko pinicturean yun? Dito. Ito. Okay, lagot. Silibag nakarating sa UP Baguio. Ang sinabi niyang kultura sa UP Baguio ang paggamit ng 420. Ano ibig sabihin ng 420? O Mary Jane? Code ba yan? I don't know kasi, hindi naman ako sumisinghot. Ay, no, humihit-hit. Actually, ang Team Alpotera, meron talaga silang miyembro na humihit-hit. Alright? Pero, tsaka na lang i-reserve muna natin yon kasi pag nag-ingay-ingay yung babaknit na yan, ilalabas ko yung video na humihit-hit siya. Siya naman nag-utos sa akin na videohan ko siya eh. Oh my God! May idea na ba kayo? Kaya, tignan ninyo. Marijuana 420. I just don't what is for a code? Code pala yan. Kita mo, alam na alam nila. So, ngayon, sino ngayon ang... Kaya sila, hindi nila binaboljack pala ng gusto ito si Bangag dahil mga addictos sila. Di ba? Topic kanina hindi ako nakapanood ng topic nila, mahal na Reyna kanina eh. Dahil busy-busyhan ako. So, nakita mo, kaya ayaw nilang puruhan, tsongkean daw. Di ba? Ngayon, ako kasi ang issue ko, yan, imbestigahan yan sa Senado. Huwag niyo akong pipilitin. Di ba? Siguro may idea na kayo. Yung sa Team Alpotera, nasa likod nila na kumakampi, na alam din niya na si Dina Arroyo ay Addictos Benedictos, huwag mo ako subukan palangga. Although tahimik naman siya ngayon, sige lang, hindi siya nagsasalta, behind the scenes siya. Baka gusto mo, di ba? Pinasuot mo sa akin yung Ray-Ban ko, yung aking spy camera, para videohan kita habang sumisingot ka at bangag na bangag. Ay, na sumisingot. No, nalilito ako. Humihit-hit. Huwag niyo akong pilitin. Pero hindi, takot din tong isang to eh. Huwag niyo akong pilitin. Kayo ang may utos nun. Nananahimik. We had so much fun in The Hague. Okay? We had so much fun. Nakita ko sila kung paano sila humithit. Huwag niyo ako sinamatas. Ito ngayon, may umami na humihit-hit sila. Actually, sa Netherlands, okay lang humithit doon kasi actually wala naman siyang pananagutan doon, yung mga humithit doon. Dahil legal doon sa Netherlands, yung paghit-hit ninyo. Okay? Wala akong problema doon. Walang anon. Kaya lang, huwag niyong i-deflect o i-project sa akin yung mga kaputahan ninyo. Ngayon, may umamin sa kanila, nag-a-addict ng Mary Jane. Bawal yan dyan sa batas. Ay, sa Pilipinas, wala pa tayong batas, hindi pa na-legalize. Actually, kahit magsingot ako, let's say for example, gusto kong mag-hit-hit dito sa California, wala akong pananagutan dahil legal yun. Pero hindi naman ako nagsisinghot. Ay, hindi ako nag-hit-hit. Di ba? Huwag niyo ako inahamon-hamon. Baka hubaran ko kayong lahat. 4 tayo doon. 2 ang witness doon sa nakagpakita ng pototoy ni PRRD. Di ba, Grace? Di ba? Mag-witness ka na. Huwag mo na ipagtanggol si Alpot or else silalabas ko yun. Di ba? Ikaw nag-utos sa akin yun eh, putang ina. Huwag kayong putang ina. Sige nga. Asan ang Ray-Ban ko? Ay, ninyo gusto nyo yung demo ko? Dali lang. You wanna see my Ray-Ban, darling? Nananahimik ako.
Oh, nandito ang ebidensya. Nandito, see this Ray-Ban? Gusto mo ipa-on ko to. Ay, wala itong battery palangga. Bakit ganon? Oh. See this Ray-Ban? Siya lang ang makakapagsabi. Alis dyan. Di ba? Siya lang ang makakapagsabi. Ito ang tanging ebidensya na naka-witness ng lahat. Oh. Oh, kita nyo yan? Oh, nakita nyo? Oh. Huwag nyo na pagtatanggol si Alpotera. Mag-witness ka na kasi, Gracia, na pinakitaan ka rin ng maselang bahagi ni PRRD. Tapos yun, tulong-tulong kayo kay Maharlika, gagawa kayo ng kwento, bayaran ni Tambaluslos. Ayan, pinakita ko na sa inyo. Gusto nyo ba ilabas ko Ray-Ban? Baka pag nilabas ko ang Ray-Ban, mataranta kayo. Eh, may ano naman yun. Meron namang basbas na sinabi nyo, na videohan ko kayo. Oh, wag ganon. Wag si Maharlika. Agent 007, 007. Ano, Gracia, deal tayo? Sige nga. Mag-witness ka pag kinasuhan na si Alpotera or ilalabas ko video mo. Sige nga. Sige nga. Ano? Untangin na ako pa ba yung nahamon-hamon nyo? Wag ako. Pagbibintangan nyo, sinong adik ngayon sa atin? Sino ngayon nag-amamin dyan sa Team Alpotera na kayo ay humihit-hit kayo? Deflection and projection yan. Tapos igagaslight nyo yung tao na bayaran ako ni Romualdez. Igagaslight nyo yung tao na ako ay bayaran ng mga Marcos. Putang ina. Kung bayaran ako ng mga Marcos, wala akong in-expose dito ngayon. Kasing yaman ko na si Taning. Diba? Ano, Gracia? Hindi na natin bibigyan ng apelyido. Manghula na lang kayo. Marami namang Gracia sa mundo. Ano, titindig ka kay Alpot o ilalabas ko ang Ray-Ban video ko? Or meta video? Sige nga. Hindi ko gusto yun, ha? Ikaw ang nagsabi sa akin. Ikaw ang nag-utos sa akin na videohan kayo. Pero again, gusto Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!